So yun, magandang araw at welcome back sa ating YouTube channel. Maraming salamat nga po pala sa pagsubaybay ninyo sa ating YouTube channel. Sa video na ito ay ituturo natin yung nakaraan natin na nalipasan tungkol sa ating pagtalakay sa depreciation rate, depreciation expense annual, yung ating nakaraang video na hindi natin natalakay ito dun para sa toolkit natin. Ito yung pinakamahalaga na dapat talakayin para sa ating pagbuo ng toolkit para makuha natin yung normal at makatarungang halaga para sa paniningil natin ng ating mga pagbibigay ng mga serbisyo kagaya ng napag-usapan natin noong nakaraan na kung saan yung ating barangay clearance. Okay? So hindi na dapat natin ito patagalin o umpisahan na natin agad kung paano nga ba natin nakuha yung ating depreciation rate at yung ating annual depreciation expense. Okay? So, una sa lahat ay pag-usapan muna natin ano nga ba yung depreciation rate. Ano ba ang ibig sabihin nito? Bakit meron ito dito sa ating pinag-uusapan? So, ito daw po yung bilis ng pagbaba ng halaga ng gamit o ari-arian natin sa paglipas ng mga panahon o taon. Kaya dapat po nating alamin muna ang magkano nga ba yung binastos natin sa buong building. Pumili tayo ng useful life sa pagitan ng 20 o 25 or 30 years. Pero dito po sa barangay, sa gobyerno ay parang nag-i-stick siya sa 25. So, ang isasampul po natin mamaya ay yung 20. Sa 20 lang tayo. So, ang pangatlo po ay i-divide na natin para makuha na natin yung annual depreciation rate natin. Saka yung depreciation value natin. Okay? So, ang simpleng computation po ay nandito. So, option 1, para po sa ating 20 years, ay ito po ang sample. So, 4 million divided by 20 is equals to 200,000. So, dinivide natin sa 20 kasi po ay 20 years. 20 years yung ating ginamit na useful life. Kaya, meron siyang 200,000. So, depreciation value per year is equals to 200,000. So, yung ating depreciation value kada taon ay may halaga na 200,000. So, ang depreciation rate naman dito, so nakuha natin ay 5%. Okay? So, ang isa pa, yung ating option 2 para sa 25 years. So, 4 million, yun pa rin, 4 million divided by 25 o lumalabas nating 25 years is equals to 160,000. So, ang depreciation value natin per year ay 160,000 at yung ating depreciation rate ay 4% lamang. So, napakadali lang naman. Yan yung ating mga ginagamit na computation para makuha natin yung depreciation rate at depreciation value para dun sa ating ginawang toolkit. So, isa pa, paano naman natin nakuha yung annual depreciation expense? Ano nga ba yung annual depreciation expense? So, ito muna ipaliwanag natin. Ano nga ba po ito? So, ito po yung gastos kada taon sa pagluma ng ating gusali o ng ating building. So, ito yung pagbaba ng value niya kada taon. So, ito yung step by step na gagawin natin paano nga ba natin nakuha yon. So, ang step 1 ay siyempre, una, alamin muna natin magkano ang gastos. So, magkano ang nagastos natin dun sa pagpapatayo ng building, which is yun nga napag-usapan natin kanina na 4 million yung ating sample. So, step 2, alamin natin yung salvage value nung ating gusali. So, dito naman po sa atin, sa gobyerno, kapag gobyerno pong may-ari o barangay, lagi itong zero kasi walang benta, walang value ang lumang barangay hall. So, ang step 3 ay alamin natin ang useful life nung ating gusali. So, at step 4 ay i-compute na natin paano. So, ang tanong, paano i-compute? Simpleng computation lang po. So, ito, total cost divided by 20 years is equal to depreciation expense. Yun lang. Kung nalilito kayo, magkano yung total cost natin? Ito yung ating sample. Total cost natin ay 4 million, kagaya ng ating napag-usapan. Divide natin to sa 20 is equal to 200,000. Okay, ngayon, balik po tayo dito. Kung makikita nyo, ito yung ating depreciation rate na 5%. At yung ating annual depreciation expense na 200,000. So, yan po yung ating kinumpute kanina. Paano natin nakuha. Okay? Kaya kung nalilito kayo, balikan nyo lang ulit yung video, panoorin nyo ulit,
Tapos, maghanda kayo ng papel at ballpen para po ma-divide natin. Siyempre, may calculator tayo. May calculator tayong gagamitin para makuha natin yung ating sagot. Okay? So, ito naman sa annual maintenance cost, ay huwag nyo nang masyadong kaisipin yan kasi yan naman ay kayo na ang makakasagot. Wala nang ibang competition dyan. So, huwag nyo na pong pansinin yan sa akin. Sa inyo po, ay kayo na po ang bahala kung magkano nilalagay ninyo sa cost ng ating maintenance sa ating mga building. So, yun. Maraming salamat dun sa inyong panonood at sa inyong pagsubaybay sa ating video. Marami pong salamat at ito po yung nagpupuno sa ating pagtalakay sa toolkit. So, ito po ay kailangan para makuha natin yung pinaka summarize ng ating singil dun sa ating rate na mga ginamit para po doon sa ating ginawa na toolkit. So, sana po ay nakatulong ito sa inyo at naging makabuluhan ang ating napag-usapan ngayong araw. Maraming salamat at sana ay huwag niyong makalimutan na mag-subscribe at pindutin yung ating notification bell dyan para naman maging updated kayo sa mga susunod nating video. Marami pong salamat at pakishare naman ang ating video.